Everybody say praise the Lord. So ganina na naputol ang atong meeting. Nahuman ang election, nakapili ta og mga officers apan ang ato ang giplano nga mag-pledge for the happy sharing program. Wala tumadayon. Apan ang ako lang gustong ipaabot sa matag usa nganong ipadayon nato ang atong paghatag para sa pagtabang sa mga naglisod nga mga simbahan. Gikinahanglan, kinakailangan na walang manatiling church na mahirap. Dapat lahat ng mga church na naghihirap ay matulungan talaga sila by the grace of God. Praise the Lord. Dito naman sa Bible, may pangyayari dito na nagtaka yung hari. Nag-collect na sila ng amutan. Ibinigay na doon sa mga in-charge. Hindi na repair ang simbahan na dapat nilang i-repair. Hindi ba naging good stewards yung mga pinagkalooban ng task? So ang ginawa ng hari, gumawa siya uli ng paraan. Yun na yung sinimulan natin na happy sharing program. Yung gumawa siya ng chest para doon ihulog. So nung nag-ulit na at ibinigay na ito doon sa mga simbahan o sa simbahan na dapat i-repair, ibinigay na ito doon sa nagtrabaho, ang ganda ng naging resulta. Basahin natin 2 Kings 13:9 hanggang 15. 2 Kings 12:9 hanggang 15. Praise the Lord. But Jehoiada the priest took a chest and bored a hole in the lid of it and set it beside the altar on the right side as one cometh into the house of the Lord. And the priest that kept the door put therein all the money that was brought into the house of the Lord. And it was so, when they saw that there was much money in the chest, that the king's scribe and high priest came up, and they put up in bags and told the money that was found in the house of the Lord. And they gave the money, being told, into the hands of them that did work, that had the oversight of the house of the Lord. And they laid it out to the carpenters and builders that wrought upon the house of the Lord, and to masons and hewers of stone, and to buy timber and hewed stone to repair the breaches of the house of the Lord, and for all that was laid out for the house to repair it. Howbeit there were not made for the house of the Lord bowls of silver, snuffers, basins, trumpets, any vessels of gold or vessels of silver of the money that was brought into the house of the Lord. But they gave that to the workmen and repaired therewith the house of the Lord. Moreover, they reckoned not with the man into whose hand they delivered the money to be bestowed on workmen, for they dealt faithfully. Ayan. So, ang collected money from the church were brought to the builders na mag-repair ng church na sira. Then, binili nila ng mga materials, inayos nila. Pero yung pera na yon hindi intended to buy for the gold, for the silver, to make for the vessels, for the use of the church. That is only for the repair of the church. Pero ang nangyari, sumubra yung pera. Maraming sobra. So yung hindi nila intended na isali doon sa project, yung mga vessels, yung gold, yung silver, whatever, hindi nila inaakala na makover yun sa blessings. Basahin natin. 2
2 Chronicles 24 verse 14. Praise the Lord. And when they had finished it, they brought the rest of the money before the king and Jehoiada, whereof were made vessels for the house of the Lord, even vessels to minister and to offer withal, and spoons and vessels of gold and silver. And they offered burnt offerings in the house of the Lord continually all the days of Jehoiada. Imagine that. Ang intended is just for the repair of the building of the church. Sumobra ang pera. Nung natapos na repair, may mga sobrang pera, dinala nila sa hari at kay priest Jehoiada. At ang ginawa naman ng hari at saka ng priest, they made it for the vessels for the use of the temple. Ganon din sa atin. Pag tayo ay nagkaisa at nagpatuloy sa gawaing ito, hindi lang isang church ang ma-repair. At alam mo anong nangyari ngayon sa atin? Mga bagong churches ang nagawa. It is not just repair, but new churches were put up by the grace of God. At kung sakaling makita tayo ng Diyos na nagkakaisa nito, i-bless tayo ni Lord Jesus higit pa sa mga naunang pagkakataon. Yung mga sobra na mga blessings na yan ay baka makasali pa natin anong mga pangangailangan sa loob ng simbahan, like projector, like sound system, like guitar, or organ, or piano, or whatever. Katulad sa nangyari dito. Kaya hindi tayo pwede mag-diminish sa paggawa ng good work. Kaya nung na-survey natin yung Davao na mismo at ibang kongregasyon na parang nag-slow down ang collection. Tapos hindi nagbaba yung demand, lalong rumarami. Parang hindi na siya mag-match. Kumbaga pa, hindi na magkaroon, hindi na mamimit. Kaya ito ang gagawin natin. Let us believe, let us expect, let us project, let us plan, let us have faith in God na maraming mga blessings darating sa buhay natin. At kailangan yung pag-ibig natin para sa ating kapatiran, para sa ating mga kapwa, ipa-abound natin ito. Pag nakita yan ng ating Panginoong Hesukristo, sabihin ko po sa inyo, mangyayari yung ating hinihingi sa Kanya. Ito ang gusto ng Diyos sa atin. Basahin natin. Ito yung last June 15 na theme na isa sa verse. Basahin 1 Thessalonians 3 verse 12. Praise the Lord. As the Lord make you to increase and abound in love one toward another, and toward all men, even as we do toward you. Ayan. Praise the Lord. O, di ba? Ano ang nangyari? Nag-abound tuloy ang mga anak ng Diyos. Ang Diyos ang mag-increase at ang Diyos ang mag-cause sa atin lahat to abound. Para mag-abound po tayong lahat sa gawain ng ating Panginoong Hesukristo. Mag-abound pa tayo lagi. Among one another. Itong among one another, among our brethren, among our church members, among our congregations. At ang kasunod niyan, dahil more than enough sa atin among us, lalabas pa tayo among all people. So, pwede pa tayong maka-extend ng help sa iba. Hindi lang among ourselves. I-imagine mo what blessings ibibigay ng Diyos sa atin. I-imagine mo what capability ang ipahintulot ng Diyos sa atin na mangyayari sa atin. Praise the Lord. Na hindi lang tayo mag-abound among ourselves, among brethren, but among all men. Kahit sa lahat ng mga tao
sa sanglibutang ito. Pwede pa tayong mag-abound. And remember that, hindi sino sa atin dito ang maging daan, maging paraan, kundi it is God Himself will cause it. Pag sinabing God will cause it, siya yung gagawa ng paraan. Siya yung gagawa para matupad. O pag ang Diyos ang gagawa ng paraan na matupad, that is beyond our comprehension. That is beyond our expectation. That is beyond our computation. Sobra pa, higit pa ang Diyos pag siya na ang gumawa ng paraan. Praise the Lord. Kaya ang gusto lang ng ating Panginoong Diyos, i-execute lang natin yung pag-ibig natin. Execute lang yung love natin. Kasi pag meron tayong pag-ibig, iniisip natin yung iba. Hindi lang yung kapakanan ng ating sarili. Meron tayong pag-iisip sa kapakanan ng iba. Pag yan ang nakita ng Diyos sa buhay natin, siya na yung mag-cause sa atin na mag-abound sa mga gawain hanggang sa marami pang mga kaluluwa na ililigtas. Basahin natin dito. 2 Thessalonians chapter 1 verse 3. Praise the Lord. We are bound to thank God always for you, brethren, as it is meet, because that your faith groweth exceedingly, and the charity of every one of you all toward each other aboundeth. Yan. So itong ating ginagawa ngayon na hakbang, this is faith by faith. Na nakita dito na nag-grow exceedingly ang faith nila. Pag sinabing faith, the substance of things hoped for and the evidence of things not seen. Pag meron kang faith sa Diyos, merong ebidensya sa mga ine-expect mo na darating. Pag meron kang faith sa Diyos, merong substance sa mga bagay na hindi nakikita. Merong solid na matter na darating na fulfillment pag meron tayong faith sa Diyos. So, i-execute natin yung faith natin sa Diyos. Una, yung kanyang pangako sa 2 Thessalonians 1:3, maniwala tayo dyan. Ikalawa, binigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon na magpakita ng ating charity o ng ating pag-ibig. By faith gawin natin yan. Kahit papaano, kung ano man lang yung kakayahan binigay ng Diyos sa atin, dagdagan niya ni Jesus Christ. Habang dinagdagan niya ni Lord Jesus Christ, makadagdag din tayo sa ating ibibigay. Habang makakadagdag tayo sa ating ibibigay, dagdagan na naman natin. Habang pinapa-increase tayo ng Diyos, mag-increase na naman tayo. Ganun. Hanggang this is more than enough among our brethren, among ourselves, until such time we can even go out to other people of the world. Magkakaroon ba tayo ng foreign mission? Magkakaroon ba tayo ng mission to other places? Basta mag-abound tayo by the grace of God, by the power of God. Alam mo si Lord Jesus Christ, ano ang ginawa niya dito sa mga tao? Hindi niya pahintulutan ang mga tao nagugutom. Ilang beses niyang pinakain ang mga tao dito pag nagugutom. Alam ni Jesus Christ na pag gutom ang tao, kahit gaano ka magbigay ng Word of God, hindi na yan papasok sa isip. Basahin natin yan. Matthew 14 from verse 13 hanggang 21. Praise the Lord. When Jesus heard of it, he departed thence by ship into a desert place apart. And when the people had heard thereof, they followed him on foot out of the cities. And Jesus went forth and saw a great multitude, and was moved with compassion towards them, and he healed their sick. And when it was evening, his disciples came to him, saying, This is a desert place, and the time is now past. Send the multitude away, that they may go into the villages and buy themselves victuals.
But Jesus said unto them, They need not depart, give ye them to eat. And they say unto him, We have here but 5 loaves and 2 fishes. He said, Bring them hither to me. And he commanded the multitude to sit down on grass, and took the 5 loaves and the 2 fishes. And looking up to heaven, he blessed and brake and gave the loaves to his disciples, and the disciples to the multitude. And they did all eat, and were filled. And they took up of the fragments that remained 12 baskets full. And they that had eaten were about 5,000 men, beside women and children. See? Ito palang figure na 5,000, that is just lalaki. Hindi pa kasali ang babae. Minsan mas marami ang babae kaysa lalaki. Hindi pa rin kasama dyan yung mga bata. Minsan mas marami ang mga bata. O paano natin i-multiply ito? O kahit isa-isahin na lang natin yung babae, isang bata. O 5,000 plus 10,000. So, more or less 15,000 ito. Isipin mo daw paano pakainin yan with 5 loaves of bread and 2 fishes. I-try mo daw i-divide para mapakain yung more or less 15,000. Ipalagay na lang natin. Kaya ba nating computein yan? Kaya ba nating isipin yan? Hindi. Ganon din. Paano kaya i-provide lahat ni Jesus yung mga churches natin? Paano kaya i-provide lahat ng mga necessities sa mga churches natin? Paano kaya yan? If God will cause it, kayang-kaya niya. So yung mga disciples lumapit na kay Lord Jesus, Lord, pauwiin mo na yung mga tao para digamo na sila. Ang uban, kung mamalit ba na sila, asa sila gusto mamalit, o uban, manguli para makadigamo, makakain na sila. Anong sabi ni Jesus? Huwag niyo silang pauwiin. Pakainin natin sila lahat. Ay meron tayo dito, 5 tinapay lang tsaka 2 isda. O dalhin mo dito yan. I-bless ni Lord Jesus. Tapos, nag-abound ang food among His disciples. Then among His disciples, nag-abound ang food among the crowd. Kaya yung sinabi dyan, we will abound in love one toward another and among all men. Pag ikosya ni Jesus Christ na mag-abound tayo dyan, mangyayari talaga yan. Beyond our explanation, beyond our computation, beyond our imagination. Praise the Lord. Kaya nga lagi kong sinasabi, huwag kayong manalig sa amin, magtitik kayo mga pastors kasama namin. Huwag. We are not enough for you all. Ma-frustrated lang kayo. Pero kung kay Jesus tayo, lahat, manalig. Don't tell me, si pastor, walang problema yan sa sarili niyang backyard sa ministry. Don't tell me, wala akong problema sa sarili kong backyard. Lahat tayo. Ngayon, kung sa isa't isa tayo magtitikan, sa isa't isa tayo mag-expect, walang sino sa atin dito may kakayahan. Pero kung si Lord Jesus Christ ang hayaan natin to cause these things to abound in us, that we may abound to love one another. Pag sinabing mag-abound tayo sa love one another, mag-abound tayo sa pagbigayan, sa pagtulong-tulungan. Pag ikosya ni Jesus sa buhay natin, hindi lang pala sa atin mangyayari. We can also abound unto all people. We have mission as far as many places. We can conduct more charitable crusades and whatever. Mag-abound pa tayo sa gawain ng Diyos.
Ilan doon? 5,000. Sinundan na naman, basahin natin another. Matthew 15:32 hanggang 38. Praise the Lord. Then Jesus called his disciples unto him and said, I have compassion on the multitude, because they continue with me now 3 days, and have nothing to eat. And I will not send them away fasting, lest they faint in the way. And his disciples say unto him, Whence should we have so much bread in the wilderness, as to fill so great a multitude? And Jesus saith unto them, How many loaves have ye? And they said, 7, and a few little fishes. And he commanded the multitude to sit down on the ground. And he took the 7 loaves and the fishes, and gave thanks, and brake them, and gave to his disciples, and the disciples to the multitude. And they did all eat, and were filled. And they took up of the broken meat that was left 7 baskets full. And they that did eat were 4,000 men, beside women and children. Ano ibig sabihin nito? Yung nakalista na 5,000 men, beside women and children, out of 5 loaves and 2 fishes. Ito namang 4,000 men, beside children and women, 7 loaves of bread and few pieces of fishes. O balagay natin, few fishes. Gamay lang ang isda. Wa man gi-mention ang number. Napakain din. So hindi mo pwedeng masabi, coincident lang yung nangyari sa... No. If God will cause it to be done, it doesn't matter when, how, where. Hindi nagmamatter. If He will do it, He can do it. Praise the Lord. Kahit ilang beses pa niyang gagawin yan, He can do it. Yan ang Diyos na buhay at makapangyarihan. Kaya challenge tayo ng Diyos. Di ba? Challenge tayo dyan sa Matina, maglipat ng mas malaking area. Sino ang nag-cause na ma-avail natin yung ating inaasam-asam? Di ba ginawa ng Diyos yan? I-challenge tayo itong June 15 na ito, na magkaroon tayo ng unity. Hiningi natin kay Lord Jesus Christ. Di ba siya ngayon ang nagbigay sa atin? Ngayon na united na tayo, meron ng promise ang Diyos that He will cause us to abound more and more. So anumang mga challenges binigay ni Jesus Christ sa atin, just believe. Gagawin niya yan. Pag gagawin niya yan, hindi yan coincident. Hindi rin yan sa kapanahonan. Pag i-cause na yan na mangyari, 100% yan. Kaya niya lahat busugin. Praise the Lord. At tingnan mo, always there is fragments. Or there is always remains. Yung primero, 12 baskets. Ito naman, 7 baskets. What do you mean of that? If God will do it, it is more than enough. Praise the Lord. Pero kung tayo-tayo lang ang gagawa nito, we cannot do it successfully. And we are not enough to give everyone. Hindi kaya. Kaya dito tayo kay Lord Jesus Christ maglagak ng pananalig at pananampalataya. So, yun na lang kung ano yung kakayahan ng bawat isa, magkano yung ma-pledge as happy sharing by faith out of our love. Let us do it. Huwag tayo magbase sa iba. Yung pagbigay mo, huwag kang magbase sa iba. At tingnan ko muna si ganito, be. Kung magkano ibigay niya, pantayan ko lang. Hindi. Mali yun. Huwag kang tumingin sa iba. Nagkaiba-iba tayo ng situation. Kung ano yung binigay ni Jesus sa iyo, sige, gawin mo lang. Then, pag atin niyang na-sum up, malaking impact na yan. Malaking bagay na yan. Alam ng Diyos ang ating pag-ibig sa Kanya. Do it heartily. Praise the Lord.
gawin natin yan ng buong puso. So dito, naging successful si Jehoas, king, at saka yung priest Jehoiada, nag-join sila. See? The government, the king, and the priests, the spiritual workers of God, they go together. So pasalamat tayo sa Diyos na nagkaroon tayo ng mga officers, newly elected officers. At nagtanong ako, kailan kayo mag-take out? Next Sunday na lang daw. Sige, praise the Lord. Praise the Lord. Kasi magte-take out yan sila sa nila, duty and responsibility doon sa ating Panginoong Hesukristo. At i-bless niya ang ating mga officers. Kailangan kasi mag-go together itong dalawa. The priest that stands spiritual worker and the government that stands on the material matters for the work of the Lord. Hindi naman tayo pwede na, wag na lang tayo mag-isip ng material para hindi tayo maging carnal. Hindi man pwede. Hindi na sana pinakain ni Jesus yung mga tao. Hindi na siya mag-isip ng material. Praise the Lord. Wag na lang tayong gumawa ng templo. Ang templo naman ng Diyos, hindi naman ang building, ang tao naman. Totoo man yan. Wala man problema sa Diyos. Hindi man ang Diyos ang nagka-problema sa building, tayo man. Kasi tayo man yung gagamit. Kung nasa punong kahoy lang tayo, kung mag-ulan, di magkawatak-watak tayo, murat tag-alampinig gipaasuhan. Kanya-kanyang takbo kung saan tayo magsuot. So, kaya, tingnan natin ang Diyos, kung ang Diyos, pinractice niya, nagbigay siya ng Word of God, ayaw niya ang tao magutom, di-provide niya ang material. Para ang tao, makinig ng Word of God, hindi maging hangin ang laman ng ulo. Kundi, meron silang capacity. Pinag-aralan na yan Ang tao, makinig ng Word of God, maximum of 1 hour. Pag sinubrahan mo na yung speech mo o preaching mo ng 1 hour, marami nang natatapon yan. Hindi na yan kayang i-absorb. Okay lang yan kung in the middle of our preaching, okay, food must be served. Refill na naman, ma-refresh. Pero hindi naman ganun ang natin. So, si Jesus nag-provide ng pagkain because He knows they need it. Kaya itong happy sharing program, mahalin natin ito. Praise the Lord. Ibigin natin ito. Baka tinitingnan lang tayo ni Lord Jesus Christ how we love at hindi ito, sabi pa sa akin ni Mr. Abig, siguro kinukunan ba niya ng studies. Pastor, napansin ko, yung kongregasyon pag nakatanggap na ng tulong sa happy sharing, halos di na nagbibigay ng happy sharing. Yung hindi pa natatanggap, buwilo yung nila. Ang ibig sabihin yan, nagbigay ka lang pala para babalik sa'yo. Hindi. Tayo, pag nagbigay tayo ng happy sharing, huwag kang mag-expect na babalik yan sa atin. That is giving away doon sa mga naghihirap. Paano tayo, Pastor? God will do it for us. Ang Diyos na ang gagawa para sa atin. Hindi natin talaga kaya. Tayo raw, i-multiply daw natin yung 5 loaves of bread and 2 fishes. Kaya bang magpakain ng 5,000 men beside women and children? Hindi. So, i-multiply natin ang mga branches ng nangangailangan. I-multiply natin ang amount, how much the cost of their necessity. Hindi natin kayang isipin na kung tingnan lang natin yung kakayahan natin, it is not enough. Kaya yung mga disciples, wala talaga silang idea. Pero si Lord Jesus Christ, He has already. He knows already what to do. And He can compute. Kaya sinubrahan lagi ni Lord Jesus Christ para ipakita sa kanyang mga disciples that He is well able to perform such provision
Praise the Lord. Kaya maniwala lang tayo kay Lord Jesus. Manalig tayo sa Kanya. Hindi siya mabibigo magpakailan paman. So, how this happy sharing was established in our system? This message, King Jehoiada and King Jehoas, Joas, and the priest Jehoiada, nag-join sila. Gumawa sila ng chest. Ngayon, hindi natin makalimutan maghulog dyan. Kasi minsan, hindi na natin mahulog dyan. Pagtapos ng service, kain ka agad, rest, resume. Pagkatapos, dismiss. Hindi na madaanan yung box na yan. But if we have our own pledge, weekly, kung weekly ang estimate mo na kaya mong madali ka makapagbigay, then do it. Kung monthly, do it. Basta monthly tayo mag-endorse sa ating kaban para magbalik siya mag-increase. At makita yan ng ating mga kasamahan, ma-encourage din sila. Actually, sa ating sarili, we are not enough. But God, if He will cause it to abound, it's beyond our explanation. Bahala na si Jesus how He will do it. Basta, gawin lang natin ang ating charity. Gawin lang natin ang ating faith na mag-abound more and more. Praise the Lord. Magtindog ang tanan.